Magandang araw, Aries Loves! Welcome back to my Purple Aries channel here on YouTube. At sa video na to, this is going to be another review. And sa araw na ito, ang i-review natin ay yung mga products na binili ko from Maybelline. And they are all eye products. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano bang naging resulta niya sa akin, kung may plano ba kayong bilhin to, kung gusto nyo malaman kung ano yung verdict ko sa product na ito, please keep on watching! At ang una kong gagamitin dito sa tatlong Maybelline eye products na meron ako ay, unahin na muna natin yung kilay. So, ito na muna. Ito yung Eye Studio Crayon Brow Natural Brow Liner at ang kinuha ko is color brown and this is for 199 pesos. Ito yung itsura niya. Para siyang light brown na medyo mag-gray. Yan. Ito yung itsura ng kilay ko na sabog-sabog. Bali, mag-outline muna ako. Medyo hindi ganun ka-easy yung pag-glide sa kanya pag ina-apply ko na hindi siya ganun ka-creamy. Kaya ang gagawin ko, bali, papainitin ko muna yung product sa likod ng kamay ko. Bali, yung swatch niya, hindi siya dark na dark. Ayan, para siyang mag-gray. And I believe, parang ganito yung mga gusto ng Korean, diba? Parang yung mga Korean makeup. So, ayan. Medyo ayos naman na siguro. Pero hindi rin talaga siya makarimi. Kaya, lagay na natin. Eyebrow pencil yung kabilang kilay ko. And ito yung wala pa at ito yung meron na. Mapapansin ko sa kanya ang medyo hindi ko siya ganun ka-type. Kasi ang gusto ko sana sa eyebrow pencil is yung madali mo siyang i-blend. Yung tipong kahit konting glide mo lang, meron na agad mapupuntang kulay para hindi siya magmukhang fake na talagang naglagay ka ng makeup sa kilay mo. And, ang napansin ko dito, parang ginawa niyang bushy tignan yung eyebrow ko. So, yun. Medyo hindi ko pa siya nagustuhan. Pero, ang gusto ko sa kanya is yung color niya. Yun yung hinahanap ko sa eyebrow. Ayoko yung reddish brown. Kasi yun yung hindi talaga itsurang natural. Gusto ko yung brown na mag-gray. Bali, lalagyan ko na rin tong kabilang eyebrow. Tignan natin kung dahil lang ba first time ko mag-apply, kaya hindi ko siya ganun nagustuhan. So, lagyan na natin tong kabila. Tapos ko nang lagyan tong kabila and I can say na mas maayos yung paglagay ko dito kesa dito, pero still parang parehas pa rin yung opinion ko sa kanya. Ang hirap niyang i-blend. Parang pag biniblend ko siya ng eyebrow brush, ano niya, ang gaspang niya. Hindi siya yung kakalat talaga yung kulay. Kailangan parang diinan mo pa para mag-fade yung kulay. So, yun. At next nating itatry ay itong Maybelline Eye Studio Crayon Liner. Ito naman is for 99 pesos. At itatry natin siyang ipang-line dito sa taas ng ating mata. Itatry ko kung kaya siyang ikat ay. Tapos ipang-tight line ko siya. At ilalagay natin siya dito sa waterline. And of course, ang kinuha ko is itong black. Papainitin ko muna siya dito. Oh, medyo creamy naman siya. Unlike talaga ito. Ito yung eyebrow powder pala. At ito yung ating eyeliner. Medyo feeling ko okay na to. Loves. Bale, ito naman yung titry natin is yung crayon liner nila na color black and I can definitely say napakadali niyang i-blend. Konting glide mo lang talagang ko-color na siya agad sa eyelids mo. And let's now move on to the last product and ito yung pinaka parang medyo talagang ina-advertise at pinag-uusapan at ito yung tinaguriang the must
mascara. And matagal na to sa market pero sinabi nila new formula to, o bali mas pinaganda siya. Ito yung Maybelline Volume Express The Hyper Curl Waterproof Mascara. And I got this, or I bought this for 199 pesos. Ayan. Kita nyo, meron ditong illustration na ito yung before and ito yung after. At hindi ko lalagyan yung kabilang mata natin nitong eyeliner muna kasi para makita talaga natin kung gaano niya kakapal, gaano magka-curl yung lashes natin. And syempre magko-curl tayo ng lashes. Kasi feeling ko hindi naman siya, hindi siya nakakapagpa-curl ng lashes. Feeling ko, pagkatapos mo mag-eyelash curler, siya yung parang magpapastay ng pagka-curl. Mascara. Ang gagawin ko naman ngayon is maglalagay na rin ako ng mascara dito sa mata ko na may eyeliner. At ito naman, lalagyan ko rin ng eyeliner para balance na yung look natin. So, ayan mga sis, parehas ng may mascara at saka parehas ng merong eyeliner yung mata ko. So, the time now is 4:19 ng hapon. Babalikan ko kayo mamayang gabi. Titingnan natin kung may mga changes, kung mag-smudge ba yung eyeshadow or yung mascara. At, yun! See you later! Hello, Aries Loves! I am back after almost 7 hours. Time now is 10:34 na ng gabi and nilagay natin to 4 o'clock or 4:20. So, roughly 6 hours or 7 hours na yung nakalipas. And sasabihin ko na sa inyo yung final verdict ko about this Maybelline eye products na binili ko. First is yung mascara. No. First, ang tinatry natin pala is yung eyebrow. Ito yung crayon eyebrow nila. This cost, magkano ba to? 199. So, roughly 200 pesos ang halaga niya. And, nung first try ko sa kanya, medyo hindi ko siya nagustuhan kasi ang hirap niyang ikulay. Parang kahit anong stroke ko na ganon, ayaw niya makulay. Wala pa rin ako nakikitang color sa eyebrows ko. Pero, nararamdaman ko may wax na siya na para bang dinidikit-dikit niya yung buhok ko. Tapos sabi ko, baka kailangan lang, painitan muna dito sa kamay. So, ginawa ko yon. Pero wala pa din. So, medyo hindi ko nagustuhan tong product na to. And to think na roughly 200 pesos siya, 199, parang nanghinayang ako. Kasi yung favorite na eyebrow pencil ko, which is yung Etude House, wala pa yung wala pa yung 199. Tapos, sobrang sulit, tsaka maganda siya. Kaya, ayun. Kaya kung i-rate ko to out of 10, siguro 3 or 3 ang rate ko sa kanya. Kaya 3 kasi gusto ko yung color niya kasi maganda siya sa mga black yung buhok. Kasi ayoko sa eyebrow pencil yung medyo ma-red-red na ma-brown-brown. Kasi pag nag-fade na yon, halatang peking-peke na yung kilay mo. Hindi katulad nito yung parang ash-ash, mag-gray-gray siya na ma-black. Mas natural tignan. 3 lang kasi, yun nga, parang ang hirap-hirap niya gamitin, lalo na kung first timer mo pa lang na magkilay using eyebrow pencil. Medyo hindi ko siya isasuggest kasi mahihirapan talaga kayong i-blend tong product na ito sa inyong mata. Next product na ginamit natin is this. Ito yung iStudio Crayon Liner, wooden pencil eyeliner nila. And this is in color black. And, binili ko siya for 99 pesos. Alright, ito na yung after 6 hours. Kung makikita nyo, medyo nag-bleed na siya. Ito, Kita nyo ba? Medyo nagkalat na siya. So, ayan. Pero ito, buong-buo pa din yung nilagay natin sa taas ng ating eyelash. Alright! Ang score ko naman dito sa Maybelline eyeliner na color black is going to be 9 out of 10 kasi sobrang nagustuhan ko siya. Ang creamy-creamy niya, madali lang siyang ilagay. Tapos, gustong-gusto ko yung pagka-black niya, intense. Pero pag in-smudge mo, madali lang din siyang ma-smudge. Although, nagbi-bleach siya, hindi siya smudge-proof. Maraming paraan. Pwede mo siyang patungan ng black eyeshadow para wag siya mag-bleed dito sa gilid ng mata mo. So, this is a product that I can refer to you.
Last product na bibigyan ko ng verdict is this, yung pinag-uusapan ngayon na mascara from Maybelline. This is the Hyper Curl Waterproof Mascara. At ang i-score ko dito siguro 7 out of 10. Tignan natin siya kung ano yung tsura niya after 7 hours. Okay, 7 out of 10 kasi medyo sanay ako sa yung parang big change pag nagmamaskara ako kasi nasanay ako, ginagamit ko yung Maybelline The Falsies. And if you're familiar with that mascara, talagang bibigyan niya ng a lot of volume yung mata mo, plus i-curl niya din. Pero, ang nagustuhan ko naman dito sa Hyper Curl is good siya for everyday. Unlike yung The Falsies, para ka talaga minsan naka-false eyelash doon. Kasi, ang haba nung binibigay niya. Kaya, minsan, pag simple-simplihan lang yung makeup mo, medyo masyadong vavavoom naman na yung pilik mata mo. And kung gusto mo, kunyari, nasa school ka lang, college ka lang, ayaw mo naman na parang overly made up yung pilik mata mo, this is a great product. Kasi, ano siya natural looking lang talaga. And, I can testify na hinold niya talaga yung curls. Although, kanina talagang curl na curl yung eyelash ko, medyo bumagsak din siya. Pero, pag tinititigan ko siya, close up, na-hold niya yung pagka-curl. Kaya, bagay talaga to for everyday use sa mga estudyante, o kaya, yung sa mga fan ng natural makeup, na ayaw nyo naman, na parang pag-iisipan pa kung naka-mascara ka, parang ang ganda-ganda lang talaga ng eyelash mo. Ito, mare-refer ko to sa inyo. And that is it, Aries Loves. Yun yung 3 products na nabili ko sa Maybelline. Napakadali lang nilang hanapin. Pwede kayo magpunta sa mga Maybelline makeup counter nyo. Pero ako, personally, nabili ko yung sa akin sa may Save More. Bali, magbabayad lang kami nun sa cashier. Nakita ko siya, kahilera siya ng mga toothbrush, ng mga, yung chocolates, yung bago ka magbayad sa cashier. Kaya, para sa akin, madali lang hanapin to. Kung ayaw mo pumunta sa mga makeup section, kasi nga, di ba, pag sa makeup section, mapapagastos ka doon kasi ang dami mo makikita And kung gusto mo, ito lang talaga yung target mo bilhin, why not pumunta ka na lang sa mga malalapit na groceries, yung mga kilalang groceries like yung Hypermarket, SM Save More, ganyan. Kaya, yun. That is it, Aries Love. Sana nakatulong tong review ko sa inyo. Please do give it a thumbs up if this is helpful. And please comment down below kung may mga products pa kayo na na-try nyo na maganda para matry ko din. And kung may mga request kayo na gusto nyo i-next na i-review ko. And yun lang. I will talk to you on my next review. Bye-bye!